Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ay ating gigisahin ang mga maiinit na laban na nangyari sa round number 7 ng ongoing Sinquefield Cup at nakaharap na nga ni Wesley So ngayon ang world champion na si Gukesh ng India. 2 games po na maiinit na nagkapisakang laban ang i-analyze natin. Susunod kagad natin mamaya ang laro naman ni Pragnananda. At bago po natin simulan ay sagutan muna natin ang palagian nating puzzle. Sandali, no? Hatid sa atin ng Internet Chess Club. Congratulations po sa nakakita ng Force 3 moves mate, Rook G5 check, Sacrifice, susundan ng Yokabab check ulit, at Matchas Pawn. Ayan, lalagyan po natin ng puso ang mga nakatamang sagot. At ito naman po ang iiwan nating puzzle for today's video. Ito po, laro ni Wesley So. Black si Anish Giri noong White Anzi 2010. Hanapin nyo po ang puwersahang 2 moves mate mga kamatsas at pupusuan uli natin ang makakatamang sagot. Yan po ay hatid sa atin ng Internet Chess Club. Sa mga wala pa pong account ay makikita nyo lang ang link sa description below. Gawa na po kayo. Alright! Ang ginawa dito ni Wesley, nag-E4 at E5 naman si world champion, Knight F3 at nag-Knight C6. Pinasok ang Ruy Lopez at medyo parang ni-reverse psychology dito ni Gukesh. Ito pong Berlin ay paborito mismo ni Wesley pero yan pa rin ang ginamit. Yan ang ipinanghanda. At nagcastling lang si Wesley. Knight takes E4, Rook E1, Knight D6. Okay? At kinapture po ang E5. Nagbi-Bishop E7 talaga yan. Okay? Para sa mga beginners. Yung ibang nanonood ngayon para maunawaan, Coach, ba't hindi kinain ang libreng Bishop sa B5? Meron po kasing capture sa C6 Knight and then discover check, maku-queenless at talo agad automatically. Talo na to. Losing na, super losing ang black. Kaya dapat ang gawin talaga dito ay Bishop E7, takpan ang tore. At dito ay nag-Bishop F1. Nire-reserva talaga ang light square bishop pagka ganyan. Knight takes E5, Rook takes E5, nag-castling and nag-Knight C3. Medyo nanibago ako dito. Usually ang ginagawa ni Wesley dito D4 eh. Okay, nag-Knight C3 muna. Nag-Bishop F6 tineret at napabalik dito. Sa baba, nag-Knight F5. Ayan, ang purpose po ng Knight F5 para mawala na yung paninikip ng developments. No? Masikip pa dibdib ng black dito kasi hindi maka-D5 eh. Pag naka-D5 na ang black dito at mailabas na yung bishop ay napakainam na po niyan. Pero nag-Knight D5. Tinakpan ni Wesley ang square D5, nilagyan ng Knight kaya hindi pa maka-D5 ang black. Nag-Bishop H4 at teka muna mga kamatsas, novelty ang Bishop H4. Ibig sabihin wala sa libro. Ang mga naitala ng tira dito ay may tumira ng Bishop G5, D6, G6. Ayan na ang mga naitira, no? Pero nag-Bishop H4. Ano plano gaganon? Kakapturin ba yan? At medyo nakakapanibago na paisip din si Wesley pero talagang kitang-kita to, tetempohan lang eh. Tapos parang natulungan pa yung bishop na makafyangketo sa isang tira, may ganun kagad. Counter, grabing preparasyon yan. Kasi kung kakapturin ito, mapupunit ang king shield ng white. Nag-Bishop H3. Grabe, malalalim yung mga bitawan. Daming bitin-bitin, no? Tiniret ang knight sa F5. Nag-Knight D4. Kinapture ang bishop, ha? Hala, kinapture din. Nag-C3, obligado, tatakbo yan. Ano? Kinapture ako nga, no? May counter dun, ano? Pag kinapture ito, bitin yung bishop. Grabe. Grabe ang mga opening pa lang. Talagang masasabi mong nagsasapa ka na sila, mga kamatsas. Bishop G2, tiniret ang pawn sa D5 at nag-Knight F5, D4. Ayun. Dito mga kamatsas, ang evaluation bar ang sinasabi slightly better for black. Pero kung ako po ang magbabasa, maginhawa ako sa posisyon ng puti. Kasi bagamat walang G pawn at medyo parang nabuksan ang G file, fiangketo yan eh. Kapag fiangketo bishop, naku, kahit wala ang H or wala ang G pawn, patibay na depensa yung bishop sa harap ng white king. Tibay yan, di basta-basta maatake yan. And may weak D5. Double pawn din naman. Ba't kaya slightly better dito ang black? Nag-D6, syempre kailangang ilabas na yung bishop at kinapture na ni Wesley. So bilangan tayo ng pawns, 6 pawns sa black. O pareho lang. Pareho lang. Ayun, yun lang, hindi na pareho to. 1 pawn down na, maliwanag dito si Gukesh.
Okay? At teka muna mga kamatsas, para sa inyo pong kaalaman at maintindihan nyo po. Unang-una, nag-bishop e6 si Gukesh. Kung kakainin to, 1 pawn down eh. Ito muna yung tingnan natin. Pag kinapture kasi yan, na tipong 1 pawn down, mabubuksan kasi yung f-file. Delikado po ang white dyan, mga kamatsas. O mag-rook A E8 lang. Samantalang late pan developments ng queenside pieces, sasamantalahin ng black na 1 pawn down siya, pero yung developments naman niya, superb. Yan ang mabigat dyan. O halimbawa, capturein. Yung ikot ng tore, yan ang masaklap dyan. Saklapacious ang tawag natin dyan. Delikado yan. Delikading. Kaya ang ginawa ni Wesley, mas kinapture na lang niya yung B7. At nag-rook A E8, nag-bishop C6, ini-istorbo niya muna At nag-rook E7, yun lang. Yun lang, dyan sumablay si world champion. Dapat daw ang tira dito, kung lubos-lubos din naman ang sacrifice, dapat nilubos-lubos na. Dini5 na pala, yan ang good move. At kung kakapturin ang tore, Queen H3, ay talaga grabe, malalim mga aplikasyon. Kasi ang gagawin po dito, Knight H4. Ang lakas din ng black dito pag naka Knight H4 Kasi may matchas, may Knight F3. Imagine niyo po, yung Knight nandito na Lakas niyan. Tapos ang gagawin, Bishop G5 para hindi maka Knight H4, kakapturin. Tapos saka palang kakapture doon. Pero dito slightly better for white. Yun nga lang po talagang unang tingin talaga nakakailang. Nakakailang talaga mga kamatsas. Biro nyo tira ng white dito C4. Makita kaya ni Wesley tong C4 parang medyo kasi solid na yan tapos biglang mamumunit. Pero yan ang only move to sustain slightly better evaluation ng white. Okay mga kamatsas. So pinakita lang po natin. Balik tayo dito sa nag-rook E7, iniwas ang tore at dito nagkasunod-sunod na bishop D2. Good move. Perfect po ang tira na yan. Parang konting islog lang pero eksakto po yan. Accurate. D5. Ayan na, tinakpan na para hindi na makauwi ang bishop. At ito na nga po ang pinaplano dyan ni world champion. Gagano na yan. Queen F3. Good move again para walang Queen H3. Mapigilan. Nakita na ni Wesley na amoy niya na yun ang binabalak ni Gukesh. At nag-Queen F6 and dito po another good move by Wesley, King H1. 3 hits na puro good moves ay talaga grabe. Sunod-sunod po. King H1 ang plano ay mag-rook G1. And then pagka-rook G1 may mga tipong pangulit na Bishop G5. At dito nag-Queen G6. Okay, Queen G6 inunahan pero baka tapatan lang yan Inunahan lang. Nag-rook E5 si Wesley. Ayan, napasarap naman si Wesley ng kakakambyo. Mga kamatsas, napasarap Kumbaga, ano bang tawag doon sa kambyo na yun? Nagtresera? Ayan Ang tamang tira pala dito mga kamatsas ay Bishop F4. Ayun. Nakakailang kasi ito talaga. Nakakailang Parang laging may Knight H4 pero mag-Queen G3 lang. Okay naman daw na. Parang nakakailang lang palagi kasi weak ang light squares ng white kasi yung na-misplace yung bishop Kailangan makabalik pa. Babalik pang ganun dalawang tira para makabalik balik tayo. Pero nag-rook E5 si Wesley at nag-bishop to C8. Kinapture na yung pawn. Aba, grabe. Namumuti. Ubos ang pawns ni Gukesh. Capture, capture. So, grabe ito. 6 na pawns. 4 pawns na lang si Gukesh. Tapos, bishop pair pa si Wesley. Ang daming pawns. Rook D8. Talaga, wala sa condition si Gukesh. Wala sa condition. Kanina pa nagbababad move Yan, parang kanina pa nagbababad move. Parang sobra yung bababa. Nag-rook G1, tinira na kagad ang Reyna. Ayan, at nag-Knight H4 counter. Attack, at dito, nako. Ito, hindi ko na pala lampasin to mga kamatsas. Sige po, accurate yung ginawa ni Wesley. Nabigyan na naman ng good move. Pakiguess nyo, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom, Queen F4. Grabe, kuha ni Wesley yung mga paislog-islog na konting tira pero accurate. Nakabitin ang Queen, nakabitin ang Knight. Ha? Kinapture na lang ang Bishop? Binigay na lang ang Reyna? Teka muna bago natin i-explore ang mundo na pinasok dyan ni Gukesh. What if Queen H5?
para masabing suportado yung knight, nakailag pa sa pagkaka-threat. Ito po gagawin. Aw! Ang sakit pala. Di ko nakita to. Ang iniisip ko lang, kinakarkula ko pa lang yung ganun-ganun pero may check kasi sa baba eh. Queen F6 pala, tira, threat ang Torre sa D8 tapos threatening matchas. Sakit din pala, masakit. Pamatchas pala yun. Di pala pwede. Kaya pala napilitan dito si Gukis na makipagsabayan na. Takes. Ayan, queenless, maliwanag. At nag-queen E3, threat yung pawn. Nag-H5, pasingaw muna sa back rank. And then nag-C4. Talagang binibigay to. Bakit? Ano mangyayari? Pag kinapture to, lalim nun ah. Magku-queen D4 lang. Ba't ganun? Yung ba talaga yun? Parang gusto ko yung capturing do eh. Siguro gaganon. Ayun, parang kung ako dito, parang ayoko ibigay ito. Parang gagawin ko dito, mga kamatsas, mag-F4 ako eh. Parang ayoko ibigay. Diba? Parang F4 para suportado. Wala, grabe. Nag-C4, Rook D8, F3 lang. Okay. Pinangangalagaan yung ano. Baka kasi may mga last byte pa. H4, King G1, Bishop E6, nag-B3, depensa sa C4, H3, King F2. Ayan. Dito kahit na winning na, ramdam pa rin kay Wesley yung iba yung pag-iingat, mga kamatsas. Kasi sure ball na to eh. Kailangan ingatan lang. Nag-A6, inilag na rin yung pawn. At nag-King E2. Tingnan nyo kung gaano kaingat to. Bishop C8, Bishop B4. Ilalak na. Magbi-Bishop D6 na yan. F6. At kinapture lang. Wala bang ganon? Wala. Capture and then nag-Bishop A5. At dito, mga kamatsas, hindi na po nakatiis ang world champion. At ni-resign na ang posisyon. Bakit ni-resign? Kung ilalaban pa, halimbawa itira natin sa F8. Kasi hindi pwedeng iangat, may check doon, kuha yung bishop eh. So only move is to play Rook F8. Bishop B4. Kapag bumalik uli doon, sabay pupunta na doon. Ayun, may mga ganun palang sayaw. Paano kung chumek dito? King dito lang. Talagang, kumbaga sa wala na eh. Patay na yung gagawin ng threat pa to. Naumay na, kumbaga nakakaumay ng ituloy pa. No? Kaya talagang suko na. Grabe ang laban ni Wesley. Ginulat niya ang buong mundo. First time niya yata nanalo kay Gukis ng long game kung di ako nagkakamali eh. Grabe, world champion pa yung tinalo. Aba, ito na nga po yung iniintay ng lahat. Puro tabla ang score ni Wesley, sabay isang pisa. Angat yan sigurado, mamaya makikita po natin sa standing. At sunod naman natin ang naging laro ni Pragnanandha. White dito si Firouzja, black si Prag, nagkapisakan po. Maganda rin. E4, C5, Sicilian. Talagang karamihan sa kanila laging pagkaganyan level, di ba? Nag-Roy Lopez, E4, E5, pero dito Sicilian. Bishop B5, tinirahan ng Rosolimo variation. At nag-G6, Neshmet-Dinob. Rosolimo, Neshmet-Dinob na po ito. Nag-Castling, Bishop G7, C3. Kilala nyo naman si Neshmet-Dinob. Para po sa kaalaman ng iba, si Neshmet-Dinob po, parang si Mikhail Tal yun. Grabe mag-sacrifice yun, antindi. Nag-C3 para magdi-D4, bubuuhin ng sentro, mga kamatsas. At nag-E5, ayan, para ayaw ni Prag na maka-D4 ng buong-buo ang puti. Kinapture na ang knight, capture, nag-D3 lang. Ayan, kumbaga ang gustong mangyari ni Firouzja, okay, capturing ko na yung knight and then meron kang double pawn. Kumbaga ang play dito na gagawin ng white strategically ay puposisyonan eh. Parang positional ang gagawin dito. Queen E7, ayun. At lumabas po kagad ang maagang novelty. Wala sa libro. Ang mga naitira na ditong madalas ay Knight E7, B6, Bishop G4, at Queen C7. Pero dito pa lang naganap kay Prag yung Queen E7 niya. Nag-Knight BD2, Knight F6, nag-A4, castling, Knight C4, Knight E8, at nag-Bishop E3. Okay, pressure, Knight C7. So gumaganoon po talaga yan para ilagay yung Knight mamaya sa E6. Ayan. Ito po yung gantong formation. Parang nakita ko na ito na ginawa ni Magnus Carlsen against Fabiano Caruana before ng World Championship nila. Parang ganyan ang setup na ginawa ni Magnus eh. Nag-H3 para walang Bishop G4 at nag-Rook D8, pressure na sa pawn. At nag-Queen C2, nag-B6. Ayan, para itong Bishop very flexible. Pwedeng i-develop sa A6 or sa E6 mamaya. Pero nakikita ko talaga is A6. Kasi kung magbi-Bishop E6, matatakpan kasi yung pawn E5, kakainin lang.
At nag B4, ayan, binira na kagad dito ni Firouzja para makapag-create na siya ng atake sa queen side. Medyo malalim nga lang po kasi unang-una pakain to. Knight A6, ayun. Okay, Knight A6. Teka muna mga kamatsas, para sa ating kaalaman. Pag kinapture po kasi ang sacrifice pawn na yan, mag-A5. May karga yan. Kargado yan mga kamatsas. Gaganyan, At halimbawa, i-push B5, kakapture na dito. Naiwanan din naman yung pawn E5. Weak pa, mahina pa yung pawn C6. Okay po mga kamatsas, para at least naintindihan natin yung nangyayari. Kaya dito, ang ginawa ay nag-knight A6. Gusto ni Prag na knight ang ipangkain niya dyan, nag-bishop D2. Okay, so every time, kung anytime na capturing yan, laging may bawi naman doon. Pero sinabay na po ni Prag, capture, and then knight C takes E5, nag-queen D6 para suportahan ang pawn C6 at nag-D4 dito. Okay, yan ang hindi nagustuhan ng computer. At bagay na nagpalamang ng evaluation bar, kitang-kita, pabor kay Pragnanandha. Dapat daw po ang tira is knight takes C6. Tapos magku-queen takes D3. Tapos queen C1. Yan ang gusto ng computer dito, pero nag-D4, C5. Alright, basag na sa D4 at nag-rook D1 para pag kinapture yung pawn D4, rook ang pangka-capture, bishop B7 develop lang, pressure sa E4 at nag-A5. Ayan, gusto ni Firouzja, talagang may mga bitin-bitin, nakaka-pressure. At nag-rook ACH, syempre kailangan i-develop, panapat sa reyna, umilag na at tiniret ang pawn F7 at dito nag-queen C7. Ayun, para ilag na lang din sa D-file, baka tamaan yan. And then at the same time, depensa po sa pawn F7. Kinapture ang B6 and then nag-rook A7. Ayan, ayaw rin tantanan ni Firouzja, nakakabigay ng mga nakakailang. Very annoying. At dito kinapture na po yung knight. At dyan ay napuri naman si Prag ng computer. Biruin nyo, fianchetto bishop usually hindi pinagpapalit yan. Pero talagang dahil sa mainam na kaisipan at maliwanag na pag-a-analyze, natumbukan ni Prag ang napaka-inam na tira. At kinapture ng pawn, ayun, sumablay. Dapat daw po, grabe, dalawa na lang ang pagpipili ang capture, sumablay pa yun, Grabe, ito pala dapat ang tira. Tapos mag-rook takes D4, rook takes D4, C takes D4, and then knight D3. Ayun. Kaso parang ang hirap naman tanggapin nito mga kamatsas. Papa 1 pawn down lang. Aray nako, sakit. Aray. Parang ang hirap makita nun. Kaya ang ginawa dito ni Firouzja para hindi siya ma 1 pawn down, di na lang ang pinang-capture niya at capture. Ayun, mali din po. Dapat daw ang tira is C4. Push na. Push na, Pass pawn must be push, ika nga. So, rook takes D1, queen takes D1, nag-C4. Ayun, nagmadali. Bad move. Dapat daw po is rook D8 muna. Rook D8. Control the D-file. Ayun. Tapos, after ng rook D8 and then queen B8. Pero nag-C4 push na. And nag-queen A4. Ayun, dito nagkasunod-sunod na. Kung sa bagay po, 31 seconds na lang dito si Firouzja. Ayan, maikli na yung oras niya. Pero ang accurate move pala dito is queen D6. Ayan, halos equal pa rin, kung nakita yung queen D6. Kaso nakakailang talaga. Tipong unang tingin sa mata natin ay two connected marching pass pawns. Nakakailang yan. Parang totally hopeless ang posisyon ng puti pag gumapang na yan. Queen A4, nag-C3, knight D4. Okay, pagka gumanon kakainin lang kasi may bitin pa rin naman ng bishop doon, Ayan po. So nag-rook D8 muna at threatening capture yung knight tapos magsi-C2. Nag-E6 ng gulo. Ayan dito. So another amazing decision and analysis by Prag na naman. Napaka-accurate. F takes E6 lang. Tipong madodouble pero grabe. Napaka-accurate niyan. And then kinapture na lang po yung bishop. Pero dito mga kamatsas, para sa ating kaalaman, pag kinapture kasi yung pawn tipong double, meron kasing C2. Bibitaw ng C2 Okay, unstoppable. Pag kinapture yung queen, manganganak uli, magiging queen ulit. Pag ilag, capture ang knight, check pa. Maliwanag na one piece down dito ang puti. Kaya hindi pwedeng gawin yun Kaya ginawa dito ni Firouzja, ng gulo na lang ulit. Kinapture na lang uli yung bishop, queen takes B7, kinapture na lang yung pawn. And then last shot na talagang mapaparesign dito sa ayaw at sa gusto, queen D7. Good move. Queen to queen. Para wala ng panggulo, i-queen to queen muna. Resign. Bakit po?
Kung hahanap ng iiwasan ang queen, halimbawa mag queen c4, para makaiwas sa queen to queen, nakahanging threat pa rin ng tore, tapos may threatening mga ganun-ganun sa king, hanging din ang pawn sa c3, ang gagawin po kasi ay queen d3. Kailangan lang makita ng black dito ang tamang latag, accurate talaga yung mga latag na gagawin. O halimbawa, iiwas uli natin, mag queen a2, may queen d2, hahabulin talaga. O halimbawa, kung mag queen c4 ulit, ang gagawin po ay b5 hanggang sa mawala sa very dangerous diagonal na yan. Hindi po pwedeng maglanding sa queen b3 para umilag dahil masasapul. Imagine niyo po, queen d1, check na, obligado maku-queen to queen. Kaya ang gagawin niyan, o gagano na lang yan, na-capture na lang kasi wala na talagang lugar para sa diagonal na yan, pero didiretso na ng c2. Importante mawala lang naman yung dangerous diagonal, and then c2, and then preparing to another newborn queen, mga kamatsas. At ito po ang standing sa kanilang after round number 7. Ayan po, nangunguna si Fabiano Caruana pa rin sa score na 4.5 points. At alisin ko muna yung nakablock sa score. Ayan, Pragdananda 4.5 points, and then Wesley So dahil sa isang pisa na yon, umangat na po ng pangatlo at nakatied na si Levon Aronian 4. At MBL Duda, Sevian, 3.5 points. Ferrucia, Gukes, 3 points. Nodirbek, nananatiling nasa baba, 1.5 points. At ang aabangan naman natin mamayang magkakabanatan ay Nodirbek Abdusatorov, Ferrucia, and maganda po. Parehong panalo sa round number 7. Pragdananda and Wesley maglalaban na po. Sevian, Duda, MBL Caruana, Gukes, and Levon Aronian. Ayan po mga kamatsas, ang aabangan nating resulta sa round number 8 mga kamatsas. Ayan, maraming salamat po sa inyong matigang panonood. Sana po palagi kayong natututo mga kamatsas sa mga pisakang laban at maiinit talaga. At ang mga bitaw, hindi pangkaraniwan, talagang nakakagulat ng mga bitaw. Maraming salamat po. At muli po sa mga wala pang Internet Chess Club, ang link ay nasa description below lamang, no? Para makapag-analyze na po kayo, makapag-solve kayo, especially ng mga puzzles doon. Maraming missions na tatapusin. Pang training talaga. Maraming salamat. Suportahan po natin ang ICC. Hanggang sa muli!